Okay, so ito po yung ating presentation for this day, another source of income. So during yung mga yung panahon ng before World War II or One, ang unang source of income po natin ay yung tinatawag nating agriculture age, di po ba? So yan yung mga farmers. So ang source of income nila ay magtanim, ano po. And then the second generation, industrial age. So yung industrial age po, ito yung mga factory workers. So, yan na po yung after World War I or World War II. And then the third generation, ito po yung information age. Information age, ito po yung mga tao po na nag-work sa bangko, sa opisina, ano po, yan na po yung information age. And then the fourth generation, the conceptual age. Conceptual age, ito po yung mga naka-invento, no? Inventors, creators, sila po yan. Naka-invento ng kotse, naka-invento ng anong mga magagandang products. Ayan. Now, ito pong fifth generation, the digital age. Ito na po yung tinatawag natin na mga naka-invento ng mga Facebook, Google, Amazon, Twitter, yan, Spotify. Ito po yung tinatawag nating mga digital age. That's why right now we are using mobile applications, etc. Ano po? So lahat po ng tao talagang nasa isip niya yun. Facebook, isang araw na hindi ka makatingin sa Facebook mo. Yan. But the future of human evolution ay robotic age. So ito na po yung future, no? Robotic age, hindi na po digital age. So as you can see, meron po tayong robotic vehicle, robotic deliveries. Yung Amazon, meron silang deliveries, di po ba? So yung robotic cook, robotic assistants. So even yung iPhone po, meron siyang artificial intelligence na Siri, di po ba? And then yung high-end Samsung models, like yung mga Note, yung Z Fold, meron po silang artificial intelligence na Bixby. Even po si Amazon, meron siyang Alexa yung ini-install sa bahay or sa kotse na kumbaga kakausapin mo yung artificial intelligence o yung robotic. So siya na yung magsisindi ng ilaw, ng aircon, and iba pang mga appliances mo sa bahay. Yan. So yan po yung robotic. So even po dun sa mga nag-take ng course po, di ba? So pag ang course mo po ay banking and finance, definitely ang magiging work mo ay teller sa bank or cashier. But now, because of evolution, hindi na po kasi InstaPay, GCash, Paymaya, transferring ng money natin, ano na 'di ba? Hindi na siya yung pupunta ka pa sa teller kahit sa phone mo na lang. So, nai-eliminate po yung trabaho ng mga tao, ano po. Even journalism, kung gusto mo maging anchor or TV, magtrabaho sa TV network, kailangan po journalism ang course mo. But right now, YouTube, kahit sino po pwede nang mag-vlog, 'di ba? And mas malaki pa nga yung ibang kinikita ng YouTuber kaysa po sa mga talagang nakagraduate ng journalism na nag-work sa mga TV networks, etc. HRM naman po para makatrabaho tayo sa food industries, ano? Kaya lang, ngayon, ang nangyayari, Grab Food, Food Panda, so ayan na yung pumalit doon sa mga tinatawag nating businesses na nasa food industry. Yung AB Mass Communication naman pong course, kumbaga effective ka sa customer service, admin works, mga ganyan. So right now, hindi na po kasi artificial intelligence or robot na po yung sumasagot sa customer service. So, pansinin nyo, no, yun nga po, no, yung trabaho ng tao napapalitan na ng robot or ng mga mobile applications. So, hindi natin namamalayan na nai-eliminate yung human intervention sa mga bagay-bagay. Ano? Kaya nawawalan ng trabaho yung mga tao. Now, nagka-pandemic po tayo ngayon. So, kung titignan natin, 53% ang hindi na nag-hire na employers. It's either na-lay off ka or yung sweldo mo per day nabawasan and or yung duty mo kung 5 days a week ka before nagdo-duty, minsan may sasabihin ng employers 3 days ka na lang a week, di ba? Kasi nga dahil sa economy, sa COVID-19 na yan. Even nga po itong Philippine Airlines nagtanggal ng 2,300 employees. So dito po, according to statista, 547 million po ang nasa poverty level. When we say poverty level, $5.5 per day or parang 300 pesos per day ang kinikita. So dumami ang nasa poverty level because of pandemic. Now, sabi nga nila, anong gagawin during pandemic kung maraming nawala ng work? Sabi nila, ang pinaka-effective daw ay online selling or online business or e-commerce. Tama po. So, kaya lang, ang isang na-encounter natin dito ay anong ibebenta mo? So, kung wala ka pang product, mahirap, di po ba? And ang disadvantages po ng shopping online ay hindi mo nakikita
yung binibili mo. Kaya minsan maganda sa picture pero pag bili mo, hindi maganda, di ba? Kaya nga meron silang sinasabi na expectation versus reality. And mishandling of shipment, meron tayong mga fraud sa payment, etc. So, ito po yung mga na-encounter ng mga online sellers. And kung meron ka namang product na ibebenta and ipopost mo siya sa mga platform like Shopee, Lazada, ganyan, parang ano dito is yung competition dahil ang dami rin, thousands of products ang nakapost, parang mahirap kang mapansin na yung product mo ang bibilhin kasi ang dami. Ano po? Unless nasa ano ka, ikaw yung pinaka-top na seller dyan. Ano? And sa ngayon, mahirap mag-establish na ikaw yung maging top. So, kung magma-marketing ka naman and using social media, syempre magbo-boosting ka, may gastos. And then, kapag magpo-post ka naman, sabi nga po dito, ay sin-zone lang yung message mo sa mga messenger or kung saan, di ba? Hindi ka pinapansin. Ayan, how are you? Di ba? Ganyan ka. Tapos, hindi naman pinapansin. Ayan, hello. Di ba? So now, ang isa sa mga magandang opportunity na gagawin natin para mag-earn while nasa bahay at hindi naapektuhan ng economic crisis or itong pandemic ay trading. Ano po? So, there are 3 types of trading. Number 1, Forex. Ito yung peso, US dollar, Japanese yen. So, yan po yan. Now, meron yung pangalawa, yung stock trading, no? Mga stocks ng company. Kaya lang, ito po ay parang hindi siya advisable na pang-araw-araw mong pagkakakitaan kasi ano siya yung kailangan lumago yung company para lumaki rin yung number of yung value ng shares. Ano po? So, parang ang shares kasi sa opinion ko ay pang long term. Ano? Pagpalakihin mo muna yung company para lumaki yung value. Pag bumaba yung let's say merong hindi maganda sa company na nangyari, bababa din yung price. Ano po? And lastly, na pwede nating i-trade ay yung cryptocurrency. So, alam naman po natin na ang cryptocurrency ay volatile. Ibig sabihin, magalaw yung price. So, kapag sa trading po kasi maganda yung gumagalaw ang price, yung magalaw kasi doon tayo kikita. Ano po? So, as you can see po dito sa statistics na to, during pandemic, lalong dumami ang nagtitrading worldwide because nasa bahay ka lang, no? Ayan. So, even sa Singapore po, maraming tao na kumikita ng malaki dahil sa trading because ang Singapore po ay trading capital ng Southeast Asia. Halos lahat po ng tao dyan ay alam mag-trade. Kasi legal po ang trading sa Singapore. Okay, so para po kasi tayo kumita dito sa trading na to, kailangan nating magkaroon ng knowledge or skill. So kaya maraming natatalo sa trading because porke meron lang mobile application, magda-download ka, tapos ikaw na yung mag-trade, unti-unti nauubos yung pera natin. Tama po? So now, dahil wala tayong knowledge, ubos yung pera natin. Akala natin scam siya. So, dapat hindi po natin ginagawa yung ibibigay mo yung pera sa ibang tao, sila yung magta-trade. Sa Philippine government po, na law, bawal po yung ganun. Dapat mag-open ka ng sarili mong account sa isang trading platform and then ikaw dapat po ang mag-trade. Yun po yung dapat na gawin. Kaya lang, mahirap nga po siya, no? So, mag-e-enroll ka, mahal ang bayad. Tapos, ipapa-analyze sa ito kung ano yung mga graph na yan, mga ganyan. So, mahirap siya, di ba? So, parang kahit nag-enroll ka, di mo rin alam, nako-confuse ka kung ano ba, magbabay ka or magsasell, di ba? So, minsan po kasi, ang nangyayari, nag-buy ka dito, tumaas, tapos nag-buy ka dito, yung pala lalong bumaba. So, bumaba yung value. So, nangyari, nauubos yung value. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Nagkakaroon ka ng emotionally. So, nangyayari ay tatalo yung pera natin sa trading. So, andyan yung doubt, FOMO. When we say FOMO, ito yung fear of missing out. Yung sasabihin nila na, ay sayang, bumili ka sana ng Bitcoin dati. So, ngayon, mayaman ka na sana. Kaya, mas maganda, bilihin mo tong coin na to ngayon para kapag tumaas, mayaman ka rin. So, ganun, greediness, kumita ka na ng, okay, gusto mo mas malaki pa, lalong nawala. Yan. So, and then, kapag ikaw naman ay magaling mag-trade, ganito po yung nangyayari na nakatingin ka sa cellphone natin. Because, hindi ka na makatulog kasi tingin ka ng tingin sa cellphone kung tumaas ba yung price or bumaba. Ayan, hanggang sa pag bumaba, wala nang value yung coin mo, naiinis ka na, kumbaga, naapektuhan tayo emotionally. So right now, dito po sa ipe-present natin, hindi na po tayo maapektuhan yan. Why? Because let the robot operate your trading. So, robotic operation po itong ipe-present natin ngayon sa inyo. So, kung aware na po kayo dito sa Royal Q, ito po yung merong artificial intelligence. Siya po yung mobile
mobile application na nada-download sa Google Play Store or Apple Store. But first, ano po, sa mga nakikinig po ngayon, wag po muna kayo mag-download kasi yun nag-invite sa inyo dito. Siya po ang mag-send sa inyo ng link to download. Hindi po kayo magda-download direct sa mobile application sa Play Store or Apple Store. Kasi kahit mag-download po kayo dyan, wala po kayong configuration or di nyo alam kung anong program ipoprogram sa robot para mag-trade ng tama. Ano po? So, very important po yun. Kahit meron kayo nito, kung mali po yung nakaprogram sa loob ng robot, hindi rin po magiging effective yung trading. So, paano po ba ito nag-work, si Royal Q? Ang Royal Q po ay, kumbaga, i-connect or ililink mo sa Binance or Huobi Global. So, alam naman natin si Binance ay the world's largest trading platform. So, itong si Huobi naman nasa top 5. Ano po? So, ito po yung kagandahan dito sa ating trading. Ano po? So, ito nga po, ililink natin yung Binance or Huobi account ninyo dito sa ating Royal Q. So now, paano ito ililink? Malilink siya because of API. API means Application Programming Interface. Ayan. So, yung robot na artificial intelligence, ililink dito sa either Binance or Huobi Global. So, alam naman po natin na very legal or legitimate itong si Binance and Huobi Global. Kasi po, ito yung pinakamalaking trading platform sa buong mundo, itong dalawang to. So, ang pag-trade po ni Royal Q, ang maganda, hindi siya nakaka-withdraw sa Binance or Huobi Global ninyong account. So, lahat ng natatrade niya, buy, sell lang siya ng buy, sell. Trading lang ang kayang gawin ni robot. Ang kagandahan, lahat ng profit niya po ay naiiwan sa wallet ninyo sa Binance or sa Huobi. So, it's safe na gawin ito kasi yung pera mismo, hindi na tayo katulad ng mga iba. Siguro naka-encounter tayo ng mga experience before na ibibigay sa company yung pera tapos may schedule pa ng payout kailan, di ba? So ito po ang kagandahan. Wala pong schedule ng payout because anytime pwede mong kunin yung pera mo na kinita because nasa wallet mo siya, di ba? Hindi na po natin sabihin na kailan ang payout, anong schedule na nga para ma-withdraw ko, mga ganyan po. Kasi yung pera nyo, nasa wallet nyo lang, hindi po nasa company. So, kaya safe na safe po yung pera natin dito. So, nagtitrade po si Royal Q, hindi po based on anong magandang coin. Ay, pangit ngayon yung coin na Ethereum kasi bumaba, mga ganyan. Hindi po, Ang trading po niya ay quantitative trading, So, when we say quantitative trading, ito po yung ibig sabihin niyan, Mathematical and statistical model po ang basis ng trading. Meaning ng mathematical, kinocompute po niya yung percentage. So, for example, tumaas na ganyan, di ba? Taas, baba, ganyan po yung graph natin. Ang ginagawa po niya, ilang percentage ang tinaas niyan, ilang percentage ang binaba niyan, So, dun siya sa actual na nagbe-base na graph, Hindi po siya yung parang ng ganyan-ganyan tapos tinitignan niya anong itsurang graph yan, mga ganyan-ganyan siyang dinodrawing kasi ganito po yung ginagawa ng mga professional traders, di ba? So, hindi po siya ganun, Kaya, napakaganda ng trading niya. Okay. So, para po sa mga walang background kung ano po yung digital currency or yung cryptocurrency. Before po kasi, di ba, wala namang pera, bartering lang. Ibig sabihin ng bartering, for example, yung gulay, bigay ko sa iyo, palitan mo ng isda, di ba ganon? And then, na-discover po yung gold. So, bibili ka ng lupa, bigyan kita ng gold, and then, sa akin na yung lupa mo. Ganon lang yung buy and sell noon. Until such time na naka-invento na yung government ng coins, and then banknote, yung pera na papel, di po ba? And then, credit card. Yung credit card dati kasi, before, natatakot tayong gamitin kasi baka mawala, manakaw, di ba? Hanggang sa nasanay na tayo, halos lahat ng tao sa mundo naka-card na. So, same lang po yan dito sa cryptocurrency. Natatakot tayo, baka mawala kasi hindi mo nahawakan yung pera. So, ganun din naman po yung credit card. Nahawakan niyo po yung pera ng credit card, di ba? Hindi naman. And kung malaki yung credit line mo dyan, tatakot ka din, di ba? Pero, nasanay na rin, Yung digital currency, ang lang niya, ang difference lang ay digital siya. So, ito nga po yung sabi ko sa inyo, yung Royal Q, because of API, nako-connect siya sa Huobi Global and sa Binance. So, pag ginugal po natin, ano ba yung Huobi Global? So, pag click mo po sa Google, sabi rito, is a world-leading virtual asset financial service group since 2013 pa siya. And sabi dito sa Google, is Huobi Global legit? If you are looking for a safe, internationally used exchange, Huobi Global could be an excellent choice for you.
And dito po sa ranking, makikita niyo po dyan sa ranking na ang top 1 ay Binance. And yun pong Huobi, siya po ang top 5. So yun po yung kagandahan niyan. So kagandahan po dito sa Huobi, pag tinignan niyo po siya, makaka-trade po kayo ng 340 coins. Ang natitrade po sa isang araw, $5.2 billion. And sa isang linggo, $50 billion. Sa isang buwan, $164 billion ang natitrade. So, yung sabihin, trusted and legal, legitimate trading platform. Kaya wag tayong kabahan. Kasi kumbaga sa mga bangko, parang si Huobi, para siyang si Banco de Oro. Ganon. Sikat na sikat siya sa crypto world. Now, so paano po ba kumikita si robot dito? Kahit po tumaas, bumaba, okay lang yan kasi hindi naman siya nagbe-base sa historical. Kung sa manual trading, yung ikaw po yung magte-trade, ang nangyayari po kasi meron kang technical analysis. And then may news pa, yung anong balita sa coin mo, kumbaga anong news sa napili mong coin na i-trade, di ba ganyan po, no? So may emotion pa na naapektuhan pa yung emotion natin. Pero dito po sa live, dito sa robot, live data po. Ibig sabihin, hindi niya kailangan mag-technical analysis, magbasa ng mga newspaper or balita about sa Bitcoin o kung saan, and walang emotion because si robot yan. Kaya po tayo natatalo sa trading because of emotion. Pag bumaba, ay benta ko na lang kaysa sa paubos yung value. Diba? Ganun po nangyayari. Kaya pag benta natin, nauubos yung pera, kakabenta ng loss. So si robot po, ang kagandahan, hindi po natin sasabing guaranteed or fixed 20% per day. Hindi po ganun. Wala pong fix kasi depende po sa volatility or yung sa galaw ng market ng coin na pinili nating i-trade. So for example, gusto mong mag-earn or gusto mag-earn ni robot ng 20% sa isang araw. For example, So mangyayari po dyan, ganito po. So assuming na, di ba tayo ang ginagawa po natin, bumibili tayo ng coin, tapos inaantay natin tumaas siya ng 1 month, 2 months, 6 months, 7 months. Di natin alam kailan tataas para kumita tayo ng 20%. Tama? So itong si robot, ang kagandahan po kay robot, hindi niya aantayin na tumagal ng 1 buwan, 2 buwan, 6 na buwan para kumita. Para ma-hit niya po yung 20%, magte-trade si robot ng 1% pero 20 times, di ba? So, for example, ang graph ganyan, di ba ganyan po taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba. Di ba ganyan po yung graph, taas, baba, ganyan. So, dito sa taas, baba, net, up and down, kukuha na siya dyan ng 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, ganyan. So, 20 na 1%, 20% din yun. So, kaya hindi mo na kailangan antayin yung pinakamataas niya na gano'n na yung sabi nilang to the moon, di po ba yung sabihin, tataas siya ng skyrocket po na taas. So, hindi na po aantayin ni robot yan. Yan po yung kagandahan. Po? So now, ibibigyan ko po kayo ng example ng trading. So for example, bumili si robot, tumaas yung trade. Tumaas ng 1.3%. So kapag tumaas po yan ng 1.3%, si robot or artificial intelligence, naka-standby na po siya mag-sell. Kasi kumita ka na ng 1.3% eh. Pero hindi po yan mag-sell. Kailan siya mag-sell? Mag-sell po siya at 0.3%. Pag bumaba ng 0.3%. So ibig sabihin, automatically mag-sell na siya. So 1.3% minus 0.3. So matitira na lang 1%. Kaya ka kumita ng guaranteed 1%. Pero hindi po natin alam kailan mangyayari yan. Pwedeng in just a matter of 30 minutes, 1 hour, 1 day, or 6 hours. Depende po sa market. Kasi hindi naman kayang kontrolin ni robot yung graph, di po ba? So, depende po yan. Ngayon, paano po naman kung nag-trade siya, tumaas ng 1.3%. Tapos, imbes na bumaba, lalong tumaas. Naging 10% ang increase. Paano na po yan? Hindi po siya magsasell kasi alam niya na tumataas pa yung market. Kaya mangyayari po, magsasell siya pag bumaba ng 0.3. So ngayon, 10% minus 0.3, kumita ka ngayon ng 9.7%. So mangyayari po, paulit-ulit lang po yan. Pag bumaba na naman yan, hindi siya bibili kasi bumababa yung price. Diba? So ngayon, kailan siya bibili? Pag tumaas po ng 0.5. Yan. So, ganyan po yan. So, paulit-ulit lang po yan. Ganyan. So, yung graph kasi, di ba? 24 hours, 7 days a week. Yung graph, tuloy-tuloy. So, si robot, tuloy-tuloy ang pag-trade ng cryptocurrency mo. Tama po? So, ngayon, ang mangyayari dyan, 24 hours, 7 days a week, 365 days per year, trade ng trade si robot. Kasi yung mga professional traders, di ba? Magaling sila mag-trade, nakaka-profit sila. Pero, hindi 24 hours ang trading dahil natutulog sila kumakain, nag-break, no? So, even sasabi nila naka-program
naka-program yung trade nila. Bago sila matulog, naka-program yung trade. Pero ang nangyayari po kasi kapag, for example, natulog sila ng 8 p.m., paano kung na-hit na yung profit nila ng 9 p.m. pa lang? So, ibig sabihin, isang trade lang sila sa isang gabi. Samantalang si robot, pag nag-profit, tuloy-tuloy magti-trade na naman, no? Pero yung tao na nagti-trade na magaling, hindi makatrade ng 10 times during sa night time, di ba? Kasi tulog na siya naipahinga So, yun yung disadvantage, po. So, itong si robot, hindi nagpapahinga. Yun ang kagandahan. So, makikita niyo po dito, sample ng trading ng robot, screenshot po to. Makikita niyo po dito, September 7, $26, September 6, 2021 po ito $54, September 5, $80, September 4, $22, September 3, $23, September 2, $26. So, araw-araw, ba't iba-iba yung kinikita? Kasi po, syempre, yung market, iba-iba rin. Hindi po ito parang scam na 1% per day na fix. Hindi po ganun. Kasi ang market, walang fix na market. Diba? Kahit magbenta po tayo ng mga items natin, hindi naman guaranteed na bukas makakabenta ka ng 5, bukas 5 na naman, bukas 5 na naman na piraso. Hindi naman ganun. So, market po ang nagdi-dictate ng pricing ng ating tinitrade. Parang gasolina, diba? Lifetime ba yung gasolina? Parehas ang price, di ba? Hindi. Kasi nagpa-fluctuate yung market. Yan. Wala pong trading loss itong robot. Lahat po profit. Ang pinakatalo natin sa isang araw, tabla. Wala. No? Hindi siya nagtitrade ng loss. Wala pong loss. Sa lahat ng mga na-experience ko, nakita ko na mga gumagamit ito, walang loss. Yan. Basta wag po nating pagkikialaman yung trading ni robot, hindi ka po maglo-loss. Yan. Okay, so dito, kung ang gusto mo ay trading lang, ito po ang kailangan natin gawin. Magka-subscribe tayo sa robot ng $120 per year. So, ibig sabihin, mga 6,500 pesos sa isang taon. Magte-trade si robot sa'yo ng 24 hours, 7 days a week, 365 days. Ang kagandahan yan, di po ba, for example, meron tayong tindahan, nag-hire ka ng trabahante or empleyado mo, like cashier or kasambahay, di ba? Pinapasweldo mo yan ng salary per month. Pero yun po, nagpapahinga yan, natutulog yan, di ba? So, samantalang tong robot, 6,500 sa isang taon. Walang pahinga, walang sick leave, hindi kumakain, hindi nagsi-CR, no? Yun ang kagandahan niya. Sulit na sulit yung bayad natin. And more than 500,000 na po yung gumagamit nitong robot na to in 40 countries. 6,500 or $120 plus $20 po na gas fee. So, ano yung gas fee? Every time na nagpa-profit si robot sa trade mo, meron lang bawas na mga centavos, ganun per trade. Kahit naman ikaw yung mag-trade sa Binance or any trading platform, talaga namang may gas fee po yun. Parang katulad po ng Globe GCash, Paymaya, mag-transfer ka. Di ba may gas fee rin, may charge din na 20 pesos, 15 pesos, ganun. So ito, ganun lang po yan. Now, ito po, kung gusto mo lang mag-trade, okay na yan. Tapos, kumbaga, yan na yung pinaka-ino-offer natin. 1 year na siyang mag-trade yung robot. After 1 year, magre-renew ka lang ng 6,500 para magtuloy yung trading ni robot. Ano po itong binabayaran natin dito? Subscription. Parang nag-subscribe ka sa Netflix, di ba? Every month, babayad ka ng 400 pesos. Tama? So, dito po, isang taon na, 6,500. Para maka-start po kayo, ito yung kailangan nating requirements. Magsa-subscribe ka ng 1 year kay robot na $120 plus gas fee na $20. Tapos, ang iti-trade ni robot, minimum $100 plus transfer fee na $1. So, total, $241 or parang mga yan, 12,600, mga ganyan po yan. So, para maka-start kayo at i-activate po natin yung robot nyo. So, ito po kasi kahit nakasubscribe ka kay robot, kung wala namang nakaprogram kay robot, hindi rin kikita si robot. Kaya yung nag-invite po sa inyo or yung nag-send, hingiin nyo po yung link nung nag-invite sa inyo kasi doon po kayo mag-create ng account. Hindi po didiretso kayo sa Google Play Store, no? Kasi pag doon kayo, wala namang nakaprogram kay robot. Anong ipoprogram nyo kay robot? Hindi nyo alam. So, hindi rin kikita si robot kasi walang nakaprogram, di ba? So, kaya nasa team po natin yung i-configure kay robot. So, yung formula na yun, ibibigay po namin sa inyo yun pag sa amin po kayo nag-join. So, yan po. Now, kung gusto niyo pong i-share to sa mga kamag-anak, kaibigan, kapatid, ka-opisina natin para sila rin po ay kumita, yon, meron po tayong affiliate marketing na reward. Okay. So, hindi po ito yung mga pairing-pairing na mga network marketing, ha? Ito po yung simply i-share nyo lang yung link nyo sa mga friends nyo pag gumawa sila ng account doon and then nagustuhan nila, meron kang mga, at least meron kang mga commission na referral fee, mga ganyan lang, mga simple things. Yan. Paano po ba yon? Okay. So, once na nag-subscribe kayo,
automatically, meron tayong 6 ranks. V1 dito sa left side, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ano ba yung mga V1 to V6 na yan? So, yan po ay tinatawag nating VIP membership. Wala pong membership na babayaran. Ano? Ang ibig sabihin lang po nito, kapag kayo po ay nag-activate ng robot, nag-subscribe for 1 year, automatically V1 ka na. No? So, ang binayaran mo, hindi membership. Ang binayaran po natin, 1 year subscription na parang katulad ng Netflix subscription. Okay. Kaya lang yung Netflix, walang rewards dun na kapag kinuwento mo sa kamag-anak mo, nag-enroll din siya ng Netflix, wala ka namang kinita. Tama? Dito po meron. So, paano po ba ito? So, sabi ko nga, once nag-activate ka na ng iyong account, automatically V1 ka na. Ano bang benefit ng V1? Okay, ganito lang po yan. Napakadali lang po. Okay, V1 ka na, sinare mo ngayon yung robot kay A, no? For example, kamag-anak mo siya. Uy, A, napakaganda nung robotic operation ng trading ko. Hindi ko na kailangan mag-aral. So, kung siya nag-activate, meron kang $30 or 30 USDT pag nag-activate din siya. So, mga 1.5 yan, 1,500 pesos. Si B, nag-activate siya dahil sinare mo, meron ka na namang $30. Si C, nag-activate din, meron ka na naman $30. Every time nakaka-share ka ng robot subscription sa mga kaibigan mo, kakilala mo, $30 ka lang, $30, unlimited. Wala po tayong quota dito, ha. So, ganyan po ang V1. Now, di po ba nagtitrade itong mga robot ni ABC at saka yung robot mo? Sa lahat po ng trading profit ni ABC, meron kang 20% sa gas fee nila. Every time nagpa-profit yung robot na inactivate ni ABC, meron kang porsyento dyan. So, kumikita ka na sa trading nila at the same time, yung sarili mong trading, may kita ka din. Yun po ang benefit ng V1. No? So, 24/7 nagtitrade yung robot ni ABC. Pag kumikita yung mga yon, kumikita ka din sa mga profit ng robot ni ABC. Kaya napakaganda po. Now, next po tayo, V2. Ano po ba yung V2? Para ka maging V2, napakasimple po. Diba, kanina nag-refer ka si ABC. Now, para ka mag-V2, kapag nag-viral na yung subscription, nakwento rin ni ABC sa mga kamag-anak, kaibigan nila, so, naka-activate yung mga kilala nila ABC ng total of 17 na robot, 17 na kakilala. Wala po itong cut-off or time frame kung kailan. Accumulated po ito. So, kapag 20 na, yung tatlong ni-refer mo plus yung 17, no? So, yung ni-refer mo, plus yung tatlo, nanganak because nag-refer din sila, 17 plus yung tatlo, kaya naging 20 yung nanditong nag-subscribe. Kapag 20 na po yan, automatically, kayo po ay V2 na. Ano pong benefit kapag V2? Okay, so ganito po yan, napakasimple lang. Kapag V2 na kayo, kapag kayo ay nagbenta ulit ng subscription, hindi na po $30, $40 or 2,000 pesos na po ang inyong reward. So, 2,000 na bawat isang benta mo ng subscription. And kapag sila ay nakabenta rin, si D nakabenta rin kay E, meron siyang 1.5 kay E. Tama? Ikaw naman merong 500 pesos. Hindi mo nakilala si E. So napansin niyo po, walang pine-pairing. Wala po itong left and right na one pero. Wala pong pine-pair pero kumikita tayo. Ganyan po yan. Ano? So kapag ito namang si ABC, naka-refer ng 6 na subscription, hindi mo nakilala. Yung 6 na yan, meron kang tigpa 500 pesos dyan. Diba? So nakita mo, kumikita ka na sa trading, kumikita ka pa sa mga referral nila, mga benta ng subscription ng robot. And ang kagandahan pa, bukod pa dito, ay meron ka pang 30% sa lahat ng trading ng 20 katao ng subscribe. 20 robots yan. Every time nagka-trade sila, meron kang 30% sa gas fee. May porsyento ka sa trading ng 20 robots. Now, V3, paano ba ang V3? Ang V3, kailangan dagdagan mo ng 2 yung referral mo, si D tsaka si E. So ngayon, 5 na ang referral mo, plus dapat ang total na nag-subscribe under you, kailangan po ay 100. Yung 5 ni-refer mo plus 95 na tao, 100 na. So kapag 100 na po yung tao na yan, V3 ka na. Ano pong benefit kapag V3? Every time makakabenta ka, 2.5 na po or $50 na po. Hindi na 2,000 pesos, 2.5 na. Plus lahat po yan, kapag nakabenta sila ng robot din, example, ano po, itong 100 nakabenta ng 20 robot, meron kang tig to $20. Kaya meron kang 20,000. Itong 100 to, nakabenta ng 20 robot, wala pong cut-off, meron kang 20,000. Napansin niyo po, walang pairing-pairing, kaya napakadaling kumita. Plus 40% na po ang kita nyo sa mga trading ng mga robot na to, na 100 robot. Yan po, no? Napakaganda po ng ating benefits. So habang lumalaki po yung pag-share, meron po tayong V4, V5, V6. Pag V6 na po, 3,500 na po ang referral ninyo, no? Hanggang sa maabot po natin tong V6. Pero mag-focus po muna tayo sa V1, V2 kasi yun po yung upon activating
activating your account, B1, B2 muna tayo para mas hindi tayo ma-overwhelm. Ano po? Yan. So, bibigyan ko po kayo ng example. Iba po yung kita ng trading compared sa kita doon sa referral or affiliate marketing. Ito po, kita sa affiliate marketing ng isang Malaysian. So, sinyan niya yung screenshot ng commission niya. Ito po yun. Napansin niyo po sa left side ito, April 19 po siya nag-join, saka sa nag-activate ng account niya. Nakabenta siya ng isang robot, kaya meron siyang $30. V1 pa siya dyan. No? Tapos, April 20, yung robot nitong nag-activate na to, kumita siya ng 0.003, and then April 21, nakabenta siya ng tatlong robot, kaya tatlong $30 yan, di ba? Kasi tatlo 30, 30, 30, kaya 90, no? And so on and so forth. But nung nag-October na, 6 months to 7 months, nung nag-join siya, ang rank po niya dito, V5 na siya. So, ang kinikita niya everyday, $1,300, $1,400, $1,600, $1,200. Hindi bumababa ng 60,000 araw-araw, no? Ang kita niya. Ang total na kinita niya in 7 months, $86,000 or 4.3 million pesos. Iba pa po yung kinikita niya sa trading. Ito po, hindi po trading profit to, yung sa referral sa mga team niya. Now, kano ba more or less ang kinikita ng V1, V2, V3 on average lang? Ano? So, kung sinabi dito, kapag V1 daw, every time makakabenta ka ng isang robot, $30 ka, no? Plus 20% ka sa mga trading ng profit ng mga robot nila. Kapag V2 ka, more or less, kumikita ka ng $20 per day. Kapag V3 ka, $50 per day. Kapag V4 ka, $300 per day. Kapag V5, $2,000 per day. Kapag V6, $5,000 per day or pataas or more. So, ito po yung more or less average income ng kung ano na yung naabot na rank mo based on actual commissions ng mga taong ganito po ang rank nila. So, malaki po kasi ito, hindi ko sinabing 5,000 lang minimum 5,000. Makikita niyo po dito, yan yung ganyan, greater than, ibig sabihin, more than 5,000. Pwedeng 15,000 sa araw. $1,000 Ang $5,000 is 250,000 pesos sa buwan kapag V6 ka. Ito, napakamagandang example po nito. Okay. So, makikita nyo dito yung screenshot ng team ng isang Malaysian. Nung nag-activate siya, sinare niya yung robot niya sa 28 katao. Yung 28, 18 yung nagbayad, nag-activate. Yung 10, hindi nag-activate or gumawala ng account, tapos siguro observing lang, ganun. So, ito po yung 10, not activated. 18, activated. Di ba? Hindi naman lahat kasi talaga ng offeran mo positive. May mga skeptic, titignan ko muna. Ikaw, kumita ka na ba dyan? Alam mo na mga Pilipino, di ba? Mga skeptic, negative, focus on negative things. Yan. So, can you imagine, itong 18 na naniwala sa kanya, naging 16,000 na robot. Can you imagine yung powerful na trading ng robot? Kikita siya sa mga trading ng 16,000 na katao. It's okay na hindi naniwala sa kanya tong 10. Pwede naman tong mag-upgrade, diba? From free account to activation of their robot. So, makikita nyo dito, 20,000 yung gumawa ng account pero hindi nag-activate. Yung 16,000 nag-activate. So, anong kinalabasan yan? Anong nangyari sa kanya dyan? Meron siyang 16,000 activated robots under his team. Ito po ang kinikita niya. Ayan napansin niyo po. Araw-araw, October 16, $12,000. Dollars po yan hindi peso. October 10, $11,000. October 14, $12,000. October 13, $11,000. October 12, $11,000. October 11, $11,000. Ang $11,000 sa peso, 550,000 pesos yan. Hindi bumababa ng kalahating millions ang araw. Parang it's too good to be true na po, Pero ang rank po nito, V6. So, kaya kung gusto natin kumita ng ganito kalalaking commission, because 16,000 na robot ang pinagkukuhanan ng commission niyan na trading profit, 24/7, walang tulog. Yun po ang advantage kapag kayo ay V6. So, magkano accumulation or accumulated income na kinita niya in 7 months? Okay, $779,000 ang kinita niya. Ito po yun, US dollar po yan, So, in peso, magkano po yan sa peso? Ito po, $779,000 times 50, 38 million in 7 months. I'm sure marami pong magsabi na too good to be true, ay sila lang yan kasi sila nauna. Wala pong una-una, basta ginawa mo ng tama kasi hindi naman po limited yung rank na V6. Lahat po tayo pwedeng mag V6, hindi po katulad sa corporate world na Vice President. Isa lang ang Vice President, di ba? Or iilan lang sila. Ito, as long as tinrabaho mo, naging V6 ka, yan ang rank mo, yan ang commission mo. Yan po ang advantage na po. Okay, so bibigyan
bibigyan ko po kayo ng example, ito pong isa, Malaysian din, napansin nyo ang total income niya sa araw-araw. Ganun din, $13,000, $12,000, $12,000, $13,000, $14,000, $10,000. No, nakita niyo po doon sa chart kanina, ang sabi is minimum commission or profit ng isang B6, $5,000, di ba? Pero ito yung actual B6. May nakikita ba kayong $5,000? Hindi po, di ba? $13,000, $12,000. So, mahigit pa sa $5,000. Conservative na yung $5,000. Ano po? Parang hirap paniwalaan. Ano po? And napansin niyo po dito sa November 1, 2021, meron siyang isang araw ang commission niya, $65,000 or worth 3.2 million pesos. Saan galing yung isang araw lang? $65,000. May ganyan ba? Yes. Ano po? So, i-enlarge po natin yan para mas malinaw. Ayan, yan po yun. So, saan galing yung $65,000 nakita niya noong November 1, 2021 ng isang V6? Ang V6 po kasi, meron siyang benefit na yung 40 countries, lahat ng bansa na merong nagpo-promote ng Royal Q, di ba may subscription? Yung benta ng subscription sa buong mundo, may porsyento siya dun. Ito yung porsyento niya, $65,000 isang buwan. Buwan-buwan po yan. Every first day of the month. So, November 1, to po yung nakuha niya. So, December 1, meron na naman. January 1, meron na naman. February 1, 2022, meron na naman. No? So, buwan-buwan, every first day of the month, meron siyang benefit na ganyan. Share niya sa benta ng robot activation or subscription sa buong mundo. Kaya sulit po na maging V6. I-target po niya pag tulong-tulungan natin. Ano po? Yan, sabi nga niya dito, I just make my first $1 million. Kumita siya ng $1 million. Ito po, saan ang galing yung $1 million? Ito po yung accumulated income niya. $1,005,367. So, in peso, 55 million yan. Napakalaki, no? So, pwede bang abutin ng mga pangarap natin? Mga bahay, house and lot, diba? Pangarap ninyong kotse, dream house, kayang-kaya. Ano po? Okay, so ito po ang ating presentation for today. I hope marami po tayong natutunan at medyo na-absorb sana natin yung ating presentation. Ano po? So, attend po tayo ng mga trainings kapag tayo ay activated na yung account natin. Ano po? And sabi nga dito, very simple, download the app. Mag-register po kayo dun sa link, no? Hingiin niyo yung link ng nag-invite sa inyo. Balikan niyo po yung nag-invite sa inyo. Kumbaga, nakuha niyo yan sa kanilang social media, may nag-message sa inyo, mag-message back kayo doon, tanungin niyo, no? Na, sir, okay na ako, ready na akong gumawa ng free account muna or pahingi po ng link. So, once naka-create ka ng link, i-assist na po kayo namin kung paano yan i-activate. No? Don't worry, step by step po namin i-assist sa inyo yan. Okay, so once again, salamat po sa ating oras na nilaan dito sa ating presentation. I hope nagustuhan natin at pagtulong-tulungan natin para lahat po tayo ay kumita dito sa trading bot na ito.